Tito Densyo Love Stories presents The Courier Special Mission. Written by Almira. Kakatapos ko lang sa pinagawa ni Trillian sa akin. Nandyan na naman siya. Pahingahin mo naman ako. Reklamo ni Darken habang nakahiga sa mahabang sofa at nakangusong tumingin sa CCTV na alam niyang nihak ng tiya niya para makita siya at ang mga reaksyon niya. Isang famous courier si Darken. Tumatanggap siya ng trabaho kung saan sinusunod niya ang mga inuutos sa kanya. Kagaya na lamang ng inutos ng kaibigan niya sa kanya noong nakaraan na bantayan ng isang babae at kunin ang lahat ng impormasyon nito. Ngunit kahit kilala siya, ay hindi naman alam ng lahat ang itsura niya. Tanging ang tiya at dalawang kaibigan niya lang ang nakakakita sa kanya. May reklamo ka. Aba, paano ka mabubuhay kung hindi ka magtatrabaho? Pagsermon ng tiya niya sa telepono kaya naman ay winasiwas pa ni Darken ng mga paa at naiinis na sinipa ang sofa na nasa kanyang harapan. Hoy Totoy, nakikita ko ang pinaggagagawa mo kaya tumigil ka dyan. Baka gusto mong ialis kita sa trabaho na yan. Pananakot ng tiya niya kaya naman ay padabog siya ulit na humiga sa sofa habang tinitingnan ng masama ang CCTV na nasa loob mismo ng abandonadong building na pag-aari niya na. Pagod na kasi ako, tiya. Pwede bang pas muna? Sikatanan na lang muna ang utusan mo. Ang tinutukoy niya ay ang katulong niya sa trabaho na miyembro ng isang gang na may koneksyon din sa tiya niya. Tumawa naman ito sa telepono, kaya naman ay binabaan niya ito. Ngunit wala pang ilang segundo nang bumukas ang TV niya at nakita doon ang mukha ng tiya. Hanga naman talaga siya sa talento ng tiya niya, ang pag-hack ng kung ano-anong digital. Sabi ko naman sa'yo ay huwag mo akong bababaan kapag kinakausap kita. Bahagyang natawa si Darken sa itsura ng tiya. Dahil parang ilang araw nang hindi naliligo kakababad sa mga computer na nakapalibot dito. Halos wala na nga makita sa paligid si Darken maliban sa mga computers. Ayoko nga muna kasi tiya. Hindi na maintinta ang mukha sa tiya niya kaya naman ay palihim siyang natawa. O sige, ikaw bahala. Basta, huwag kang magsisisi na hindi mo tinanggap ang trabaho na to. Malaki pa man ang ibabayad na yung email dito. Pinakita pa ng tiya niya ang tablet sa screen at pinakita ang email na nagsasabi kung gaano kalaki ang hingin nyo ay ibibigay ko. Napabalikwas naman ng bangon si Darken sa nakitang email at nagliwanag pa ang mukha niya. Oh, ano pang tinutunga-tunga nga mo dyan? Sikatanan na ang uutusan ko nito. Pangaasar ng tiya niya sa kanya. Kaya naman ay sinamaan niya ito ng tingin. Anong klaseng trabaho ba yan? Sinasabi ko sa iyo tiya ayoko nang bumapatay. Sabi niya habang inilagay pa ang kamay sa panga. Nakakapagduda naman talaga ang taong nag-email dahil kaya nitong magbigay ng malaki magawa niya lamang ang utos. Iniiwasan ko rin ang email na may kinalaman sa pagpatayan kaya huwag kang mag-alala. Sabi ng tiya niya habang may ginagawa ito sa tablet. Ilang sandali pa ay hinarap nito ang tablet sa screen. May pababantayan ng nag-email sa atin. Ang sabi niya, bababantayan niya ang babaeng nagngangalang kay Zin. Napamura si Darken sa narinig at sinipa ang boteng nasa harapan niya na nakagawa naman ito ng ingay. Takting yan, babae na naman. Bulong niya at ginulo pa ang sariling buhok. Rinig ko ang reklamo mo Kung ayaw mo naman, sikatanan na lang ang uutusan ko. Buti pa yung babaeng yun, walang reklamo. Pangaasar ulit ng tiya niya kaya naman ay sarkastikong umisi at umiling si Darken. Sa email ko nagpadala ng mensahe, di ba? Ako nang gagawa. Tumayo ang binata at pumunta sa isang kwarto kung saan hinaroon ang mga gamit niya. Narinig niya naman ang mga sinabi ng tiya niya dahil malakas ang volume ng TV. Gagawin din naman pala. Pinahirapan pa ako. Hala sige, maganda ka na at gawin ang trabaho ngayong araw. Napamura si Darken sa sariling isip habang pumipili ng susuotin. Ang kulay itim niyang damit na mula ulo hanggang paa. Siyempre pa ay hindi niya makakalimutan ang mas na itim din. Ano namang itsura ng babaeng yan? Buwisit, hahanapin ko pa ba? Bulong niya at inilagay ang earpiece sa tenga upang ipagpatuloy ang komunikasyon sa kanyang tiyahin. May pinasang litrato at address ang nag-email, kaya wala ka ng problema kung paano mo hahanapin ang babae. Sabi ng kanyang tiya sa kabilang linya at inahayos naman ni Darken ang earpiece sa tenga niya. Nasend ko na rin ang litrato at address. Pakitingnan na lang.
Agad na kinuha ni Darken ang cellphone niya habang naglalakad palabas. Nakita niya naman ang text mula sa tiyahin at inuusisa ang litrato ng isang babae. Isuot mo rin ang salamin para makita ko ang ginagawa mo. Ang tinutukoy ng tiyahin ay ang salamin niyang hindi ordinaryo, kung saan konektado ito sa computer at nakikita rin ng tiya niya ang mga bagay na nakikita niya. Agad na kinuha ni Darken galing sa dibdib ang salamin, ngunit agad na isinukbit niya yun pabalik. Ano nga palang gagamitin kong sasakyan? Kinuha mo yung motor eh. Sinipat niya ang relong suot upang tingnan ang oras. Agad niya namang sinuot ang mask niya. Paparating na si Katana dyan para ihatid ang motor. Sabi ng tiya niya, kaya naman ay lumabas na kaagad si Darken sa abandonadong building at naghintay kay Katana. Hoy, ipapaalala ko lang sa'yo na hindi ka pwedeng basta-basta na lang ipakita ang mukha mo sa kung sino. Alam mo namang sikat ka at may mga tao ring gusto makilala at makuha ang identity mo kaya mag-ingat ka. Bumuntong hiningang tumango ang binata. Hindi ko naman makakalimutan yan, tiya. Sabi nito at narinig niya naman ang pagpipindot ng tiya niya ng keyboard ng computer. Ilang sandali pa ay dumating ang isang babae na parang tomboy ang datingan. Mayabang pa itong bumaba sa motor at kasunod dito ang nasisiguro niyang kasamahan nito sa gang. Mabuti na lang at nailagay niya ang mask na hanggang kalahati ng mukha niya ang nakikita. Kuya, ingatan mo ang baby ko ah. Bago yan, kaya wag mong gagasgasan. Paalala ni Katana na ibinato pa sa kanya ang susi na agad naman niyang sinalo. Hindi niya pinansin ang babae at agad na nagbaneho patungo sa address na ibinigay ng kanyang tiyahin. Magagahan ka muna! Sigaw ng tiyo ni Kaizin sa kanya. Habang siya naman ay nagmamadaling nagsapatos dahil malilate na siya sa trabaho. Sa opisina na ako kakain, tiyo. Isasabay ko na lang sa agahan sa tanghalian. Malakas na sabi niya rin dahil nasa loob na siya ng kanyang kwarto. Ang tiyo niya kasi ay nasa labas kung saan naroon ang cafe nila na konektado sa kwarto niya. Patakbong lumabas si Kaizin, ngunit hindi pa man siya nakakalabas ay napatigil siya nang sinalubong siya ng tiyo niya dala ang isang slice ng cake. Kahit isang kagat lang, Kaizin, para naman magkalaman yan tiyan mo. Agad na kinagat ni Kaizin ang malaki ang cake na inilahad ng tiyo niya sa kanya at tumakbo ulit. Kinaway pa ang kanang kamay. Mabilis na tumakbo ang dalaga at kasalubong naman niya ang isang lalaking nagja-jogging. Nakasuot ito ng hoodie at may salamin, ngunit hindi niya alam ang nangyari nang biglang magkabanggaan sila. Ano ba yan? Akala ko pa naman isasakyan lang nagkakabanggaan. Naiinis na sigaw ni Kaizin habang kinuha ang mga nahulog na mga gamit. Nakitang nagmamadali yung tao eh. Bulong niya at mas nainis pa dahil hindi man lang siya tinulungan ng lalaking nakabanggaan niya. Nang lumingon siya sa likod niya ay wala na siyang nakitang tumatakbong lalaki. Kaya hindi niya napansin yun at inihanda ulit ang sarili para tumakbo. Naghahabol kasi siya ng oras dahil sa mga oras na yon ay hindi gaano karami ang bus na dumadaan sa lugar na yon. Ba't kasi nagpuyat pa ako eh? Pinagalitan ni Kaizin ang sarili habang naghihintay ng bus. Naginhawa naman siya nang may makitang bus sa hindi kalayuan. Malayo pa man ito ay ikinaway na niya ang kamay para mapansin ng driver. Nagpasalamat siya nang huminto ang bus, kaya dali-dali siyang pumasok. Pero napamaang lang nang makitang puno ang upuan. Wala siyang choice kundi ang tumayo na lang. Nakita niya na lamang na may sumunod na lalaking pumasok at napamaang siya nang makitang yun ang lalaking bumangga sa kanya kanina. Lalarga na! Rinig niyang sigaw ng driver at hindi naman siya gumalaw nang pumunta sa likuran niya ang lalaki. Biglang pumreno naman ang bus, kaya ay nabitawan niya ang pinanghahawakang bakal at natumba. Nagawa naman siyang saluhin ng lalaki at aksidente pa siyang yumakap dito gamit ang kanang kamay. Pwede rin namang yakapin mo na lang ako kung gusto mo talaga. Agad na tinulak ni Kaizin ang lalaki dahil sa kanyang kahihiyan. Kung bakit hindi siya kumalas agad ay galing sa pagkakayakap ay hindi niya rin alam. Ang kapal naman nito. Bulong niya at sinulyapan ulit ang lalaki na hindi niya malaman ang reaksyon dahil suot na nito ang itim na mask. Nang makarating sa destinasyon ay agad na bumaba si Kaizin at patakbo na naman ulit na pumasok sa building ng kumpanya na pinagtatrabahuan niya. Isa yung sikat na newspaper company at siya ang taga-edit ng mga ipiniprint para gawing newspaper. Agad na kinuna ng litrato ni Darken si Kaizin gamit ang salamin niya. Alam niya kasing automatic na nagsisend yun sa tiyahin niya. Lahat ng babaeng binabantayan ko,
Ang susungit. Reklamo niya habang nakaupo sa isang bench. Nakadikwatro pa. Kinuha niya naman ang suot na salamin at isinukbit yon sa t-shirt niya. Ganyan talaga mga babae. Lalo pa't hindi ka naman nun kilala. Susungitan ka talaga. Mag-isip ka nga. Sabi ng tiya niya at umiling na naman siya. Sana man lang ay nagpasalamat siya sa akin dahil sinalo ko naman siya kanina. Siya na nga yung yumakap, siya pa yung nanulak. Tapos siya pa ang galit. Nakangisi pa siya habang sinasabi yun, habang tinitingnan ang building na nasa harapan niya. Halata rin namang nagustuhan mo yung yakap niya. Biro ng tiya niya at napamaang na naman siya. Walang interes sa babae si Darken, kaya naman ay napapamaang na lang siya at kinikilabutan. Huwag mo akong inaasar dyan, tiya. Alam mo namang mas gusto ko ang trabaho ko. Ginagawa ko lang din ang pinapagawa ng nag-email sa atin. Habang sinasabi niya yun, ay pinakikiramdaman niya ang paligid. Baka kasi ay may makakilala sa kanya. Lalo pa at kalat ang litrato niya kung saan ay makikita kung paano siya manamit. Ano nga palang pangalan ng nag-email? Naisip niyang itanong sa kanyang tiya at agad naman itong sumagot. Magugulat ka kapag makilala mo. Pangalan pa lang ay matunog na. Kahit ako naman ang makita ang pangalan niya sa email ay walang masabi. Kakaiba. Nagsalubong ang kilay ni Darken habang nakikinig sa tiya dahil hindi naman yun ang inaasahan niyang sagot. Ang pangalan kasi, yung pangalan ang gusto kong malaman. At saka anong gulat? Magugulat lang ako kapag presidente ng bansa yan. Dinilaan pa ni Darken ang ibabang labi niyang nabibiyak na dahil sa pagiging putla matapos sabihin yun. Hindi presidente pero kilalang aktor, kaya naman nakakagulat. Natawa ng bahagya si Darken kaya alam niya ring nagtataka ang tiya niya sa reaksyon. Hindi yan nakakagulat lalo pat hindi naman ako nanonood ng kahit anong drama sa TV. Sabi niya at tumayo upang pumasok sa building na kanina lang ay pinasukan ng babaeng binabantayan niya. May sinend na bagong email. Rinig niyang sabi ng tiya niya kaya naman ay napatigil siya sa paglalakad sa loob ng building at nabunggo ang isang babae. Kumunot naman ang noo niya. Ikaw na naman? Naiinis na sabi ni Kaizin nang makita ang lalaking nakabunggo sa kanya. Lalabas kasi sana siya para bumili ng makakain at dahil nakatingin sa gilid ay hindi na namalayang may tao sa harapan niya. Ngunit kahit papaano ay tama naman ang dinaraanan niya. Ito ang mali. Sorry. Dumiretso itong naglakad, kaya sinundan pa ni Kaizin ang tingin ng lalaki at dumiretso na lang din papunta sa labas. Napakunot naman ang noo ni Darken dahil hindi niya naman plinano ang bungguin ng babae, ngunit nangyari ito. Hindi gaya kanina na sinadya niyang banggain ito habang ito ay nagmamadali. Natawa na naman siya nang maalala yon. Bakit tumatawa ka pa? Sabi ko, may nag-send ng bagong email. Naiinis na sabi ng tiya niya, agad naman na tumingin sa paligid si Darken. Anong sabi? Tanong niya at sumandal pa sa pader sa hallway kung saan ay walang gaanong tao. Ang sabi dito, kailangan mong kuhanan ng buhok ang babaeng yan. Nagsalubong ang kilay ng binata sa narinig. Para saan yan? DNA? Tanong ni Darken habang naglalakad na uli sa hallway upang pumunta sa restroom para magbihis ng panibagong damit. Gawain niya yon para hindi siya makilala o mamukaan ng babae. Oo, hindi naman mahirap yan. Maaari mong hilain ang buhok nun at malalagas na yun agad. Napamaang si Darken sa narinig. Hindi niya makita ang sariling hihilain ang buhok ng babae. Ayoko manghila, tiya. Sabi niya habang inaayos ang sarili at nakatingin pa sa salamin. Anong gagawin mo? Halatang nagtataka ang boses ng tiya niya. Kaya naman ay ngumisi siya at isinuot pa ang salamin. Alam niya ring nakikita na siya ngayon ng tiya niya lalo pat nakaharap siya sa salamin. Babae siya. Hahablutin ko lang naman yung bag niya at hahanapin ko ang suklay niya. Sigurado may suklay siya at may buhok din dun. Tatango-tango niya pang sabi, ngunit natigilan siya nang marinig ang tawa ng tiya. Kahit kailan talaga ay mas pinipili mong mahirap kaysa sa madali. Hala sige, gawin mo ang gusto mo basta magawa mo lang pinapagawa sa iyo, ninja. Agad niyang isinukbit sa kanyang balikat ang bag niya at patakbong lumabas sa CR. Nagpasalamat naman siyang walang tao doon. Nagtago pa siya sa isang pader nang may dumaan na tao at nakitang nakalayo ito ay agad siyang tumakbo ulit palabas. Tama na to, nakakabusog na to. Pagkukumbinsi ni Kaizin sa sarili
Hawak ang isang burger at isang Coke in can. Yun na lang ang binili niya at kakainin niya para madali itong maubos. Binayaran niya rin naman ang nagbebenta doon at naglakad na pabalik. Ay, buhay nga naman. Nakakasawa na magtrabaho. Inilagay niya ang pagkain sa kanyang bag at mabilis na naglakad. Iniisip niya pa kung gaano kakomplikado ang buhay niya kahit pa nakakaangat naman sila sa buhay. Pakiramdam niya ay may kulang. Tulalang naglakad si Kaizin pabalik nang biglang hablutin ng lalaki ang bag niya na ikisinagaw niya. Hoy! Ibalik mo ang bag ko! Mabilis na tumakbo ang lalaki at hindi niya ito naabutan. Ngunit patuloy pa rin siyang tumatakbo. Nakita niya pang pumasok ito sa isang building. Ibalik mo sa akin yan! Tulong! May magnanakaw! At dahil oras pa ng trabaho ay walang gaanong nakakarinig sa kanya o nakakakita sa nangyari. Kaya pumasok din siya sa isang building para hanapin ang lalaki. Yung makeup ko! Yung mga minamahal kong ballpen at burger ko ay nasa bag! Pwisit! Nakakainis talaga! Pinuksan ni Kaizin ang isang pintuan at nakitang walang katao-tao. Wala ring mga gamit. Bagong gawang building yon kaya ganun. Magpakita ka na sa akin, kuya! Ibalik mo lang sa akin yung mga gamit ko! Kahit sa'yo na yung pera! Sumisigaw si Kaizin habang hinahanap ang lalaki. Tumigil na rin siya at umupo sa gilid nang makaramdam ng pagod. Ako na talagang malas! Dinukot ni Kaizin ang cellphone mula sa bulsa, ngunit naalala niyang doon din pala nakalagay sa bag, kaya napabuntong hininga siya. Napagdesisyonan niya na lamang na pumunta sa restroom at ayusin ang sarili dahil alam niyang sira na ang makeup niya. Ngunit nagulat siya nang makita ang lalaking kumuha ng bag niya. Aha! Nandyan ka lang pala ha! Ibalik mo sa akin mga gamit ko! Sasapakin na sana niya ang lalaki nang biglang huliin ito ang kamay niya at inilagay sa likod niya. Naalarma naman si Kaizin at nabuo ang takot sa loob niya. Anong gagawin mo? Natatakot na sabi niya. Nagsisimula na rin siyang magpanik. Ngunit nakahawak pa rin ang dalawang kamay nito sa kanyang dalawang kamay. Papatay na lang siguro kita. Total, sumunod ka naman dito. May halong pananakot sa husky na boses ng lalaki. Iniharap naman ito si Kaizin habang nasa salamin. Kaya natatakot ng tinna ng babae ang lalaki. Sinuntok ng lalaki ang salamin dahilan ng pagkabasag dito at naiiyak naman ang babae dahil sa gulat at takot. Sa lababo ay nagkalat ang mga gamit at doon ay pinasadahan naman ang tingin ng lalaki ang pwedeng gamitin. Huwag mo akong patayin! Pakiusap! Parang nahihirapan ng huminga si Kaizin dahil din sa higpit ng pagkakahawak ng lalaki sa dalawang kamay niya. Idinaan naman ng lalaki ang kamay niya sa isang cutter at katabi nito ay isang nail cutter. Nakita naman yun ng babae kaya ay napapikit siya. Hindi to masakit. Bulong ng lalaki sa kanya at tiningnan ang reaksyon niya na nakakapikit pa rin. Kinuha naman ng lalaki ang nail cutter at walang ano-ano'y ginamit niyon para ikat ang kuko ng babae. Naramdaman ng babae yun, kaya napadilat siya at napatingin sa lalaki mula sa salamin. Hindi naman talaga ako mamamatay tao. Pero sa susunod, huwag kang basta-bastang sumusunod sa isang taong hindi mo kilala dahil hindi mo masisiguro kung may masama itong balak sa'yo. Agad na binitawan ng binata ang babae at agad naman itong napaupo sa sahig. Umiiyak dahil sa takot. Si Darken naman ay napatingin sa hawak niyang kuko ng babae. Inilagay niya agad ito sa lagayan para hindi mawala. Bilib talaga ako sa iyo, ano? Bukong sinabi ko pero kuko ang kinuha mo. Sabi ng tiya niya sa kabilang linya at inilagay naman niya sa kahon na naglalaman ng kuko ng babae. Buti nga't hindi laway ang kinuha ko eh. Birong sabi niya at nagbihis na ulit ng nauna niyang damit. Paano ko nga pala ibibigay ito dun sa nag-email tiya? Parang wala ka ng oras lumabas din sa lungga mo. Pangasar ni Darken. Ipadala mo kay Katana. Siya ang pupunta sa location ng lalaki para ibigay yan. Napatango na lang si Darken. Paano naman ang perang ibabayad niya? Tanong ng binata habang inaayos ang relo. Dahil nagawa mo naman ang unang pinagawa sa'yo, ay maghuhulog siya mamaya sa bank account mo. Hindi pa kasali ron ang bayad sa pagbabantay mo sa babae. Napasipol si Darken nang dahil sa narinig. Panigurado naman kasing malaki ang ibabayad.
Lalo pa at nahirapan siyang kunin ang kuko ng babae para sa DNA. Parang natakot ko talaga yung babae ng malala. Pero wala naman akong kinuha mula sa kanya maliban sa kuko niya. Kukunin ko pa nga sana yung burger na nasa bag niya pero nakukonsensya ako. Napangiwi si Darken habang naghahanda ng umalis. Ang tiya niya naman ay natawa lang. Umalis na rin siya sa lugar na yon, si Darken upang makipagkita kay Katana at may padala na ang bagay doon sa nag-email sa kanila. Nakakatakot. Akala ko nga ipapatay niya na ako pero nagdadalawang isip si Kaizin kung sasabihin niya sa tiyo niya na nikat ng lalaking yon ang kuko niya pero ngumiti lang ang dalaga. Pero pinakawalan niya ako. Wala rin naman siyang kinuhang gamit sa akin. Baka nantitrip lang siya. Ininom ni Kaizin ang kape na inihanda para sa kanya ng kanyang tiyo. Nakita niya naman ang ama niyang may bitbit ng slice ng cake. Sa susunod, mag-iingat ka. Delikado na ang panahon ngayon at hindi na katulad ng dati. Kung maaari ay huwag mo na lang din sundan yung mga lalaking nagnakaw sa'yo para wala masyadong mangyari sa'yo masama. Paalala ng kanyang ama na sinang-ayunan ng tiyo niya. Napanguso naman si Kaizin habang umumuya ng cake. Pero tiyo, pamilyar yung lalaking yun. Iniisip niya pa ang mukha ng lalaki na nakita niya sa salamin bago nito suntukin yon para mabasag. Hindi man niya naklaro ang buong mukha, pero nasisigurado niyang pamilyar siya dito. Paano mo naman nasabing pamilyar? Tanong ng papa niya, kaya ay pinatong niya ang dalawang kamay sa pisngi at nag-isip. Hindi ko rin po alam, pero parang makita ko na siya. Mauna na po ako sa kwarto Salamat sa merienda. Agad na nagtatatakbo si Kaizin at pumasok sa kwarto niya. Binagsak niya pa sa kama ang katawan at tumingin sa kisame. Basta, pakiramdam ko kilala ko siya. Parang kilala ko nga siya pero hindi ko lang masabi kung sino talaga siya. Agad na napatayo si Kaizin at tumingin sa pader ng kwarto niya kung saan maraming nakadikit na mga litrato ng mga taong kinabibiliban niya. Ninja? Bulong ni Kaizin habang tinuturo pa ang isang litrato kung saan nakatalikod ang isang lalaking nakaitim habang nakalingon sa kanan dahilan para mapansin ng kaunti ang mukha nito. Nakasalamin din ito, kaya naman ay hindi niya maiwasang mag-isip. Teka, ilang beses niya pang sinipat ang litrato ng isang sikat na courier na si Ninja. Kinuha niya pa ang litratong yun sa internet dahil ang newspaper nila na tungkol kay Ninja ang siyang bentang-benta at nagkaroon din siya ng interes dito, kaya naman yun ang idinikit sa wall ng kwarto niya. Nakaitim mula ulo hanggang paa. May salamin at may hoodie. Inalala naman ni Kaizin ang lalaking bumunggo sa kanya sa loob ng kanilang kumpanya. Katulad ni Ninja ay ganun din ang itsura ng lalaki kanina. Kaya sumingkit ang mata ni Kaizin habang nag-iisip. Kinabukasan ay maaga nang gumising si Kaizin upang hindi malate sa trabaho. Nakikiramdam din siya habang naglalakad. Bawat hakbang niya ay lumilingon siya sa likod, kaya naman ay wala naman siyang napansing kakaiba. Tumigil na siya. Kaagad din na nakarating si Kaizin sa kumpanya at inilagay ang gamit sa usual seat niya. Hindi pa man siya nakaupo, ay agad na niyang dumating ang manager nila at dumiretso sa pwesto ni Kaizin, dahilan para matuwid siya ng tayo. Sir, magandang umaga sir. Masigla niyang bati. Hindi maganda ang umaga ko, pero mas madadagdagan ng ganda ng umaga mo dahil swerteng may nag-apply sa atin dito kahit hindi tayo hiring. Nakinig ng mabuti si Kaizin sa sinasabi ng manager nila at kumunot ang noo. Hindi ba may nakiusap kang bibigyan kita ng katuwang dito? May pumasok ng lalaking mahiyain at para itong nerd dahil sa suot na salamin, kaya naman ay mas lalong nagsalubong ang kilay ni Kaizin. Ayan, may katuwang ka na. Tinuro ng manager ang lalaki at nahihiyang tumawa naman ng lalaki habang nakayuko ng bahagya. Ano nga ulit pangalan mo? Tanong ng manager sa lalaki at dahan-dahan na naglakad naman ng lalaki. Austin Montreal po. Halatang pilit na pinapasigla ng lalaki ang sarili habang nagpapakilala. Kaya naman ay napamaang si Kaizin. Ikaw nang bahala sa kanya, Miss Ambrosia, no? Marami pa akong gagawin. Sinundan ng tingin ni Kaizin ang naglalakad na paalis na manager at ganun din ang lalaki. Sabay pa silang lumingon sa isa't isa pero halatang naiilang ang lalaki kay Kaizin. Ngayon lang kita nakita.
Sabi ni Kaizin habang sinuyod ng tingin ng lalaking nakayuko at para bang nahihiya. Kasi ngayon lang ako nag-apply. Sabi ng lalaki at dahan-dahan pa na binalingan si Kaizin ng tingin. Hindi mo pa ako kilala, no? Dahan-dahan na tumango ang lalaki, kaya naman ay bahagyang tumawa si Kaizin. Kaizin Ambrosia. Ako ang editor dito sa kumpanya. At saka, kaya ako nakiusap ng katuwang dahil sobrang dami talaga ng ine-edit kong newspapers at hindi ko kakayanin kung ako lang mag-isa. Tiningnan lang siya ng lalaki kaya naman ay nagawa niyang itabingi ang ulo niya at nakita ang isang bagay sa tenga ng lalaki. Teka, ano yan? Hahawakan niya sana ang tenga nito, ngunit mabilis itong umatras. May sira kasi ang tenga ko kaya nilalagyan ko to para makarinig ng maayos. Awkward nang umiti ang lalaki sa kanya at tumango ulit ito. Kaya naman ay tinapik ito ni Kaizin sa braso. Huwag ka mahiya sa akin. Araw-araw tayong magkakasama kaya kailangan na masanay kang nandito ako. Initian ni Kaizin ng lalaki kaya naman ay palihim itong napamaang. Ngunit kalaunan ay ngumiti rin ito ng kaunti. O heto, iyan tsaka ito, ikaw ang mag-edit niya na. Tinanggap agad ng lalaki ang makapal na mga newspapers at tiningnan ito. Alam mo naman siguro paano mag-edit, di ba? Tanong ni Kaizin sa kanya at ngumiti naman ang lalaki. Bahagya pang tumalikod ang lalaki dahil kasalukuyan ng nagtatrabaho si Kaizin. Tiya, marunong ka mag-edit? Pabulong na tanong niya sa tiya at nang inon niya ang earpiece niya. Huwag mo akong gambalain dahil inaasikaso ko ang identity mo bilang Austin Montrell at pinasok ko yan kaya trabahuin mo yan. Ngumuso si Darken at nilingon ang mga makakapal na newspaper. Nang tingnan niya si Kaizen ay nagkukunwari siyang ngumiti ng nahihiya. Merong isang laptop dyan. Yan na lang ang gamitin mo. Huwag ka mag-alala. Kung hindi ka talaga marunong ay pwede ka namang magpaturo sa akin. Umiling si Darken at sinimulan na ang trabaho. Ang totoo ay maalam din siya sa pag-e-edit. Lalo na at computer engineering ang kinuha niyang kurso noong college. Sadyang tamad lang talaga siya sa ganitong bagay. Pinagmasdan ng sikat na aktor si Kaizin sa malayo at kasama nito ang katrabahong lalaki na kanina pa hila-hila ni Kaizin dahil halatang mahiyain ito. Nakita niya kung gaano kasaya si Kaizin habang nagsasalita at ang lalaki naman ay nasa gilid nito ay nakikinig lang. Lumaking maganda ang anak niyo, ate, kuya. Sabi niyang nakatingin pa rin sa dalaga. Pagkatapos ay bumalik sa kotse niya at pinaandar yun. Nakita ni Darken ang lalaki at agad niya namang kinuhaan ng litrato gamit ang salamin na suot niya. Narinig naman niya ang sinabi ng tiya niya. Siya si Maverick Solano, isang sikat na aktor at kilala rin sa larangan ng pagkanta. Siya mismo ang nag-email sa atin at nagpautos na pabantayan ng babaeng kasama mo ngayon. Napatingin si Darken sa babaeng nasa harapan niya at nagsasalita. Kaya wag mong sabihin sa ibang sinabi ko Magkasama na tayo palagi kaya posibleng magiging kaibigan kita. Kaya ngayon pa lang, magbabahagi na ako ng kaunti. Kumunot ng bahagya ang noo ni Darken at napansin naman yun ni Kaizin. Bakit? Ayaw mo ba ako maging kaibigan? Ang sakit mo naman. Ngumuso ang dalaga at inayos pa ang buhok nito. Nakatingin lang si Darken sa dalaga nang biglang magsalita ang tiya niya. Huwag masyadong titigan, baka matunaw. Agad niyang tinanggal ang salamin niya nang maalalang kapag suot niya yun ay nakikita rin ang tiya niya ang nakikita niya. Wow, bagay sa'yo walang salamin. Ang gwapo mo. Nagulat si Darken sa sinabi ni Kaizin na nakangiti lang. Hindi kasi ako makakita ng maayos kapag walang salamin. Naiilang na sabi niya at ibinalik ang salamin niya. Narinig naman niya ang bungisngis ng kanyang tiyahin. Contact lens. Yan ang ginagamit ng iba ngayon kapag pakiramdam nila ay mas bagay sa kanila kapag walang salamin. Tinapik ng dalaga ang braso ni Darken at nauna nang naglakad. Kaya naman ay sumunod si Darken dito nang may ngiti sa labi. Ilang araw na rin na magkasama si Darken at Kaizin at masasabi talaga ng binata na madaling pakisamahan ng dalaga. May oras pa na inaasar siya ng tiya niya dahil madalas din ang pagtitig niya sa dalaga. Ngunit alam niya naman sa sarili niyang parte ng trabaho niya yon. Austin, pagkakatiwalaan naman kita, di ba? Tanong ni Kaizin kay Darken
Ngunit hindi tumugon si Darken at nanatili lang ang tingin sa laptop. Bagaman narinig niya naman. Pwede naman kitang tawagan kapag hindi ako okay, di ba? Halimbawa, may mga iba't ibang saloobin ako at kailangan ko ng masasabihan. Pwede naman ako magsabi sa'yo, di ba? Nabaling na ni Darken ang tingin sa dalaga. Nag-isip siya. Mabuti na lang talaga at kinuha niya ang earpiece niya at ordinaryong salamin ang suot niya. Ikaw bahala. Kung pakiramdam mo ay mapagkakatiwalaan ako. Inilapit ni Kaizin ang mukha niya sa mukha ng na Darken. Kaya naman ay napaatras ang binata. May namumukaan talaga ako sa'yo. Pero wag mo na isipin. Bumalik na si Kaizin sa pag-edit ng mga newspaper. Inilagay naman ni Darken ang earpiece sa tenga niya at narinig niya naman agad ang tiya niya. Sa ngayon ay kailangan mo munang umalis dyan dahil may bagong nag-email. Tiningnan ni Darken si Kaizin na abala sa ginagawa. Kaya naman ay nagsalita siya. Anong ipapagawa? Tanong niya at tumayo. Piling naman siya ni Kaizin kaya kinuha niya ang bag niya. Aalis muna ako. May kailangan na akong gawin. Paalam niya. Kaya naman ay nagtaka ang dalaga. Ikaw bahala. Mag-ingat ka ha. Ibinaling na lang ulit nito ang atensyon sa laptop at naging abala ulit. Nang makalabas naman si Darken sa opisina ay agad siyang tumakbo papunta sa restroom. Nagtitipo na mga kalalakihan sa isang bahay at pinag-uusapan ang tungkol sa isang tao. Si Ninja. Ilang taon na rin nating minamanmanan ng kilos ng ninja na yan. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam kung paano natin siya makikilala. Ang kanyang kaalaman pagdating sa martial arts at talino pagdating sa trabaho niya ay kakaiba. At maaaring malaglag tayo kapag isang araw ay may mag-utos sa kanyang tingnan tayo. Mahabang sabi ng kanilang pinuno na isang illegal na organisasyon. Nagkatingin na naman ang kalalakihan doon at agad na tumango. Ngayon pa lang ay nais kong alamin niyo kung sino si Ninja at kung saan siya nakatira. Hindi magandang impluwensya ang isang courier na tulad niya sa atin. Napakunot si Darken sa narinig at ikinataas yon ang kilay niya. Paano ba naman kasi ay wala pa nga siyang ginagawa sa mga ito, pero masyado naman silang naghahanda. Mission pa ba yan, tiya? Parang pinapunta lang ako rito para marinig ang lahat ng tungkol sa akin ah. Natawa ang tiya niya na sang-ayon sa kanya. Paano ba naman kasi ay pinapunta siya nang nag-email sa kanya sa lugar kung saan nasaan siya ngayon para makinig sa pinag-uusapan ng lalaking yun. Parang pakiramdam niya tuloy ay ginawa pa siyang tsismoso. Nasa gilid ng bintana si Darken, kaya naman ay dinikitan niya ang isang pader, ang isang recording device. Isang maliit na bagay lang yon na singlaki ng piso, kaya hindi agad mapapansin. Sinadya niyang lagyan yon para malaman niya kung may plano ba ang mga ito laban sa kanya, lalo pat siya ang pakay ng mga ito. Titirahin ba natin, boss? O dadalhin dito? Tanong ng lalaki, kaya naman ay mas lumapit pa siya sa tabing bintana. Hindi basta-bastang nakukuha o natitira ang katulad niya. Ngunit kahit anong mangyari, dalhin niyo rito siya ng buhay. Tumayo na ang matandang nagsalita at nagsitayuan na rin ang mga lalaki. Kaya naman ay agad na umakyat si Darken papunta sa rooftop ng bahay na yun. Kawawa naman ako. Gusto pa nila akong patayin, hindi nga ako pumapatay. Kunyari ay malungkot ang tono niya, ngunit nagsalita lang ang tiya niya. Mas mag-iingat ka ngayon, Darken. Lalo pa at marami sila kumpara sa'yo na mag-isa lang. Naupo si Darken sa rooftop at pinanood ang sasakyan ng mga lalaking kanina lang ay nasa loob. Ayos lang yung tiya. Ngumisi si Darken at bumaba sa rooftop para pumasok sa loob ng bahay. Umakyat naman siya sa isang balcony at inusisa ang isang sliding door. Nang mabuksan niya ay agad siyang pumasok sa loob at dinikitan ng isa pang recording device ang kwarto. Tingnan mo, bawat oras ng mga totiya. Pakinggan natin ang iba pa nilang plano. Nagtago si Darken sa gilid ng bookshelf dahil sa nakita niyang gumagalaw na bagay. Nasilaw naman siya nang biglang bumukas ang ilaw. Nakakasilaw naman. Sinangga pa kunyari ni Darken ang mata niya para hindi masilaw. Sino ka? Tanong ng isang matandang lalaki. Sigurado si Darken na yun ang isang matanda na nagsalita kanina. Hulaan mo. Pangaasar ni Darken na kunyari ay naghahanap ng libro sa bookshelf. Magnanakaw ka ba? Halatang takot ang matandang lalaki sa presensya niya,
kaya naman ay hinarap ito ni Darken. Palibhasa kasi ay nakasuot siya ng mask, kaya hindi makita ang mukha niya. Isa akong courier. Inilagay niya pa ang isang kamay niya sa likod habang pinagmamasdan ng paligid. Gara ng pisina mo Puro libro. Tungkol sa naman ang mga librong yan? Patayan? Tiningnan ni Darken ang reaksyon ng matanda at naalerto siya nang maglabas ito ng baril galing sa side pocket nito. Teka, time purse muna, time purse! Iniharang niya pa ang kamay na kunyari ay sumusuko na siya, ngunit nakatutok pa rin ang baril sa kanya. Anong ginagawa mo dito sa bahay ko? Tanong ng matanda, kaya naman ay ibinaba ni Darken ang kamay niya. May nag-email sa amin Sinabi na doon ay pumunta daw ako. Nanatili pa rin ang pang-aasar sa boses ng binata, kaya naman ay mas itinutok ng matanda ang baril sa kanya. Ikaw ba si Ninja? Napapitik si Darken sa hangin at sumipol. Bingo! Sabi niya, kaya naman ay nagsalita ang tiya niya na kanina pa na sa kabilang linya. Sira ulo, kunin mo ang litratong yan. Sabi nito, kaya naman ay kunyaring inayos si Darken ang salamin niya para kunan ng litrato ang matanda. Anong ginagawa mo dito? Tanong ulit ng matanda, kaya naman ay naaasar na tiningnan ito ni Darken. Sabi nang may nag-email sa amin Reklamo niya. Sino? Tanong nito, kaya naman ay tumawa si Darken habang nakatingin sa baril na nakatutok sa kanya. Agad niyang sinugod ang matanda at sinipa ang kamay nitong may baril na hawak. Kaya naman ay nahulog ang baril nito at sinipa niya palayo. Kung gusto mong makipag-usap sa akin, ibaba mo ang baril mo. Hindi tayo makakapag-usap ng maayos niyan Ayaw ko nang tinututukan ako habang kinakausap. Seryosong sabi niya sa gulat na matanda. Marvin Solano, isang founder ng illegal na organisasyon. Sabi ng tiya niya sa kabila, kaya naman ay napangisi siya. Marvin Solano, founder ng illegal na organisasyon. Pag-uulat niya ng may malakas na boses. Paano mo ako nakilala? Malakas na sabi nito, kaya naman ay ngumisi si Darken, kahit alam niyang hindi naman ito nakikita ang reaksyon niya. May mga nalalaman ako kahit nakatayo lang at tinitingnan ka. Ganyan ka astig si Ninja. Mayabang pa ang pagkakasabi niya, kaya naman ay nag-igting ang panga ng matanda. Sir, nandito na ako sa harapan mo. Buhay at nakapagsasalita pa. Kaya, anong kailangan mo sa akin? Tanong ni Darken sa matanda na ang tinutukoy ay ang utos nito sa mga tauhan niya. Huminga naman siya ng malalim. Seryoso rin na nakatingin sa kanya ang matanda. Sinong taksila nag-utos sa'yong pumunta ka dito? Tanong pabalik ng matanda, kaya naman ay tumawa si Darken. Sinagot mo na nga ako ng tanong hindi pa konektado sa tanong ko. Nang hihinayang sabi ni Darken at sumeryoso ulit. Kapag tinanong ka, sagutin mo. Dagdag niya. Sikat ang organisasyon namin at maaaring utusan ka para tingnan kami o panoorin ang galaw namin kaya ayokong mangyari yon at nais kong mahuli ka ng mga tauhan ko. Patunog naman ang umisi si Darken at kinuha ang mask niya dahil naiinitan siya. Hoy, anong ginagawa mo? Tanong ng tiya niya sa kabila kaya naman ay ngumisi siya. Ang init Reklamo niya at tiningnan ang reaksyon ng matanda na nasa harapan niya. Nagulat yun. Sira ulo ka talaga. Alam mo naman marami ring kapulisan na naghahanap sa'yo dahil sa illegal din na ginagawa mo. Sermon ng tiya niya kaya naman ay ngumisi siya. Gusto mong malaman kung sino ako, di ba? Nais mo ring malaman kung saan ako nakatira. Pero mukha ko na lang muna ang ipapakita ko sa'yo. Pogi, di ba? Pinakita niya pa ang mukha niya at ngumiti sa matanda. Alam mo bang ginagawa mo, Ninja? Galit na tanong ng tiya niya at tumango naman siya. Pamilyar ka, sabi ng matanda at lalapitan pa sana siya nang maisipan niyang umalis doon at dumaan sa pintuan. Nang buksan niya yon ay nagulat siya nang makita ang matandang babae na naka-wheelchair. Nagulat din ito nang makita siya. Grace? Tanong ng matandang babae kaya naman ay nagulat si Darken. Agad na tumakbo palabas. Natiling gulat ang reaksyon ng matandang babae habang nakatingin sa asawa niya. Papa, gusto mo tulungan kita dyan? Tanong ni Kaizin sa ama na gumagawa ng kape. Yun kasi ang business nila. Magpahinga ka na lang anak, kaya ko na to. Ngumiti ang ama sa kanya,
Kaya naman ay tumango si Kaizin at pumasok na sa kwarto niya. Humiga agad siya sa kama at kumakanta para mapawi ang pagod. Alam ni Kaizin na inampun lang siya ng ama niya dahil galing lang naman siya sa bahay ampunan. Sanggol pa lang siya ay nandun na siya hanggang sa nag-5 taong gulang siya. May naunang umampun sa kanya, ngunit inabuso siya. Kaya naman ay bumalik siya sa bahay ampunan. Andito na po ang mga bata. Ma'am, sir. Nakalinya ang lahat ng mga bata at isa roon si Kaizin. Nakabusangot at sariwa pa ang mga sugat na natamo niya galing sa pang-aabuso sa kanya. Mahal, ang cute nila. Hindi ako makapili. Parang gusto ko silang kunin lahat. Sabi ng babae na nakatingin pa sa batang nandun. Sang-ayon naman sa kanyang asawa. Ma'am, sir, pwede namang 2 ang kunin niyo. Sabi ng madre na nandoon sa bahay ampunan. Ngunit umiling ang lalaki. Tiningnan niya ang batang si Kaizin at nagsalubong naman ang tingin nila. Anong pangalan mo? Tanong ng lalaki kay Kaizin at umiwas naman ang bata ng tingin. Para sa kanya ay mas mabuting sa ampunan na lang siya titira para iwas abuso. Siya si Kaizin. Hindi namin alam ang tunay niyang pangalan kaya naman ay Kaizin ang ipinangalan namin sa kanya. Sagot ng madre at hinawakan pa sa balikat si Kaizin na pinaharap sa mag-asawa. Siya ang kukunin ko, sister. Sisiguraduhin kong mapapalaki ko sila ng maayos. May ngiti sa labing sabi ng lalaki at umakbay sa asawang nakangiti rin habang nakatingin sa bata. Inuwi nga si Kaizin ng mag-asawa at humanga pa si Kaizin sa magandang bahay ng dalawa. Binigyan pa siya ng mag-asawa ng sariling kwarto. Huwag kang matakot sa amin, anak. Kung anong naranasan mo sa kanila ay hindi naman yun ang gagawin sa'yo. Papag-aralin ka namin at ibibigay ang mga pangangailangan mo. Sabi ng lalaki at ginulo pa ang buhok ng bata. Siya na rin ang nag-ayos ng damit ng babae sa kabinet. Halika dito, Kaizin. Tatalian kita ng buhok mo. Magiliw na sabi ng babae, ngunit nagtago lang si Kaizin at hindi lumabas. Sariwa pa sa isip niya ang nangyari sa kanya. Mahal, palipasin muna natin ang bata at marami siyang iniisip panigurado. Sabi ng lalaki na napasulyap sa kwarto ng bata at hinagod ang likod ng asawa. Ang salbahe naman ng pamilyang umabuso sa kanya. Ang ganda-gandang bata at ang bait, tapos sasaktan lang nila. Nakangusong sabi ng babae at yumakap sa asawa. Narinig ni Kaizin ang mga yun habang nakaupo sa sahig. Ilang buwan din ang nagtagal na ganun ang takbo ng buhay ni Kaizin. Ang magtago sa loob ng kwarto at hinahatidan na lang siya ng kanyang ama ng pagkain upang kainin niya. Natutulog lang siya at lumalabas kapag maliligo na. Anong gusto mo? Ito o ito? Tanong ng ina niya habang pinapakita ang 2 pares ng sapatos. Tinuro naman ni Kaizin ang hawak nito sa kaliwang kamay. Bakit ito ang gusto mo? Tanong ng ina niya at nanatili naman ang tingin ni Kaizin sa sapatos. Kasi maganda po ang kulay at mas makintab. Sagot niya, kaya naman ay ibinigay yon ng kanyang ina sa kanya. Halika dito, Kaizin, kakain na. Pagtawag pa nito sa kanya, kaya naman ay pumunta na sila sa pagkainan. Nasanay na rin si Kaizin sa presensya ng mga tumatayong magulang para sa kanya. Minahal siya ng mga ito ng totoo at itinuring siyang tunay na anak. Pinag-aral at pinakain siya ng mga ito ng bukal sa kanilang loob. Miss na kita, Mama. Sabi niya habang tinitingnan ng litrato ng ina sa frame. 5 taon na ito na pumanaw. Wala pa akong nobyo, Ma. Huwag ka mag-alala. Nagawa niya pang magbiro na parang nasa tabi lang ang ina. Pumasok naman sa isip niya ang identity ng mga totoo niyang magulang. Hindi niya kilala ang mga ito at ang dahilan kung bakit napunta siya sa ampunan. Kaya naman ay malaki ang galit niya sa mga ito. Mga irresponsable. Bulong niya at wala namang nagawa kundi ang tingnan ng phone niya. Naisipan niya namang lumabas ng bahay at magpahangin. Ngunit bago yon ay naisip niyang tawagan si Darken na kilala niya bilang si Austin, na agad naman itong sinagot. Hoy lalaki, bakit hindi ka pumasok sa opisina kanina ha? Kunyari ay naiinis na sabi niya habang naglalakad palabas. Malalim na ang gabi kaya nilalamig na siya. Emergency. Tanging sagot nito at parang inaantok pa ang boses.
Kaya naman ay nagulat pa si Kaizin. Hala, nagising ba kita? Bumalik ka na lang sa pagtulog mo. Nahihiyang sabi ng dalaga habang kinakagat pa ang kuko niya. Natawa naman ang binata sa kabilang linya. Hindi na, nagising na ako at hindi na ako makakatulog ulit. Mahinang sagot nito. Bakit ka nga pala tumawag? Tanong niya kay Kaizin, kaya naman ay nag-isip ang dalaga ng palusot. Diba, sabi ko naman sa iyo na tatawag ako? Patanong na sagot ni Kaizin habang niyayakap ang sarili dahil sa lamig. Bakit? Malungkot ka ba? Tanong ng binata nang maalala ang sinabi ng dalaga kanina lang. Umiiling pa si Darken habang pinagmamasdan ng dalaga. Siyempre ay hindi totoong galing siya sa tulog. Andun lang siya sa isang balcony ng bahay na walang tao at pinagmamasdan ng dalaga. Medyo, hindi naman ako tatawag ng walang dahilan. Nakasandalang binata sa pader habang pinagmamasdan ng dalaga na nakatalikod. Hindi naman niya alam ang sasabihin. May mga magulang ka ba, Austin? Biglang tanong ng dalaga, kaya naman ay gulat na napatingin si Darken sa dalaga. Bigla ay naisip niya ang kanyang ina na inabandona niya. At may iba ng pamilya. Siyempre meron. Hindi ako mabubuhay kung wala. Pamimiloso po niya, kaya naman ay napanguso ang dalaga. Bakit pakiramdam ko ay namimiloso po ka? Ang ibig kong sabihin ay kung nakakasama mo pa ba sila ngayon? Kung nararamdaman mo pa ba ang pag-aalaga nila sa'yo? Ganon. Pagkaklaro ng dalaga, kaya naman ay ngumiti ang binata. Oo naman. Sabi niya na lang, kahit ang totoo ay hindi naman talaga. Sana lahat ano? Ako kasi wala na ang mama ko. May halong lungkot na sabi ng dalaga, kaya naman ay hindi ulit alam ni Darken ang sasabihin. Pero nandyan pa ang papa ko. Inaalagaan niya ako at mahal niya ako. Nakita niya ang pagngiti ng dalaga, kaya naman ay napaisip din siya kung bakit ba alam nito na hindi siya tunay na anak ng mga ito. Kung malungkot ka, isipin mo na lang inspirasyon mo. Yung mga tao makikita mo pa lang ay masaya ka na. Yun ang naisip ni Darken na sasabihin sa dalaga, kaya naman ay napaisip din ng dalaga. Bukod kasi sa tiyo at ama, ay wala na siyang ibang inspirasyon. Hindi rin naman siya kilala ng isang taong ilinikit niya sa pader ng kwarto niya. Ganun ba? Tanong ni Kaizin habang kinakagat ulit ang mga kuko at ngumiti naman si Darken. Oo, ganun nga yun. Maikling sagot niya. Kung ganun, sinong inspirasyon mo? Siguro yung nobya mo, no? Parang kinikilig pa si Kaizin habang sinasabi yun. Kaya naman ay napamaang lang si Darken at walang masabi. Ako? Wala akong boyfriend. Pero may lalaki ako nagugustuhan. Hindi niya ako kilala. Hindi ko rin naman siya kilala masyado pero gusto ko pa rin siya. Pag-amin ni Kaizin habang iniisip ang litrato ni Dark na nasa pader ng kwarto niya. Kumunot naman ang noon nito. Hindi ka kilala pero gusto mo? Tanong ni Darken at tumango naman ang dalaga. Bakit? Pwede naman yun ah. At alam mo ba kung sino siya? Tanong ni Kaizin. Makikilala ko ba yan kung hindi mo sasabihin? Pamimiloso po ulit ng binata, kaya naman ay naaasar ang reaksyon ni Kaizin. Hoy, boss mo pa rin ako ah, dahil ikaw ang assistant ko kaya wag mo nga akong pilosopuhin. Kunyari ay nainis na sabi niya, kaya naman ay natawa ng bahagya ang binata. Nang lumingon siya sa isang tabi, ay nakita niya ang isang sasakyan. Sinuot naman niya ang salamin at ni-zoom ito upang makita ang taong nasa loob ng sasakyan. Secret lang natin to ah. Isa kasi siyang secret na courier dahil din sa ability at talino niya. Nakita ko lang yun sa newspaper pero nagkaroon ako ng interes. Kaya ayun, kalaunan ay nagugustuhan ko na siya. Kilala siya bilang si Ninja. Tiningnan pa ni Darken ang lalaki at tiningnan din siya ng tingin nito. Ang paningin nito ay nasa dalaga na nakaupo sa isang bench. Nakikinig ka ba? Tanong ng dalaga at wala siyang matanggap na salita mula sa kausap. Oo, tanging nasabi na lang ni Darken habang kinukuhanan ng litrato ang lalaki at inilagay pa ang earpiece sa tenga. Inaantok ka ba ulit? Tanong ulit ang dalaga ngunit hindi sumagot si Darken at nakikinig sa sinabi ng tiya niya. Hindi ko alam ang ginagawa ni Mr. Solano.
Pero nasisigurado kong sinisigurado niya lang na nasa mabuting kalagayan si Kezin. Sinulya pa naman ni Darken ang dalaga. Inaantok ka na ba, Kako? Paninigurado ng dalaga. Oo, matulog ka na rin, boss. Sabi niya at tiningnan ng lalaki na nasa sasakyan. Umilaw ang sasakyan nito na ibig sabihin ay handa nang umalis. Sige, kita na lang tayo, Bu. Hindi pa man natapos ang dalaga, ay binaba na agad ni Darken ang cellphone niya at mabilis na tumakbo. Nagparkour pa sa rooftop ng bahay para sundan ang sasakyan. Anong ginagawa mo? Tanong ng tiya niya kaya habang siya naman ay malakas na tumalon sa isang rooftop. Gumulong pa siya matapos nun habang sinusundan ng mga mata ng sinasakyan. Malamang, sinusundan siya, tiya. Mabilis na sabi niya at tumalon ulit at nagpasalamat pa siya dahil hindi ito mabilis magpatakbo. Halata namang sinusundan mo, ano? Ako nang nahihilo sa'yo. Kunin mo nga ang salamin mo. Hindi sinunod ni Darken ang sinabi ng tiya at patuloy lang sa pagtakbo. Tawagan mo si Katana, tiya. Pakisabing hihiramin ko ang motor niya. Doon sa harapan na malapit sa bar kami magkikita. Hinihingal pa na sabi ng binata dahil tumatakbo siya. Sinusundan pa rin siya ng sasakyan. Nang makakita ng isang malapit na daan ay bumaba na siya mula sa rooftop at nag-iba ng daan. Dahil doon ay mas malapit sa bar at sigurado siyang mauunahan niya ang lalaki doon. Napabuntong hininga si Maverick Solano habang nagmamaneho. Nagdadalawang isip siya kung sasabihin niya sa asawa ng nakakatanda niyang kapatid na naharap niya na ang anak nito. Ang paniniwala kasi nito ay patay na ang bata. Nang dumating siya sa bahay ng kanyang kuya ay agad siyang sinalubong ng asawa nito. Mabuti naman at dumalaw ka. Parang nagtatampo pa ang boses nito habang kinokontrol ang sariling wheelchair. Ngumiti naman si Maverick at pinantayan ng ate niya. Magagawa ko bang hindi ka dalawin? Hinawakan niya pa ang kamay ng kanyang ate at hinawakan ito. Kapag gagawin mo yon, hinding-hindi na kita papansinin. Halika na, mabuti at nagluto ko kaya sabayan mo kami. Si Maverick na ang nagtulak ng wheelchair ng kanyang ate papunta sa dining room. Nakita niya naman ang kanyang kuya doon na nakaupo na. Sumeryoso naman si Maverick. Ipadalaw ka? Tanong ng kuya niya, kaya naman ay ngumisi siya. Si ate ang dinalaw ko. Sarkastikong sabi niya na ikinataka ng kuya niya. Hindi niya naman ito pinansin pa at biglang lumingon na sa kanyang ate. Since ngayon ang death anniversary ni Drace, Marcus at Ellery, kumain tayo nang hindi nasasaktan. Maaari naman yun, di ba? Ang tinutukoy nito ay ang kaibigan, dating asawa na pumanaw, at ang anak nitong pinaniniwalaang pumanaw na rin. Ngunit kahit ganon ay hindi siya nawala ng pag-asa, lalo na si Maverick na mahanap ang bata. Kumain na tayo, sabi ng ate niya at nagsimula na rin silang kumain. Habang sa kabilang banda ay gulat na napatitig si Darken sa isang picture frame na nasa side table ng isang kwarto. Andun ang litrato ng 3 lalaki at isang babae. Isa roon ang ama niya. May kopya rin siya ng kaparehong litrato, kaya sigurado siyang sa ama niya ngayon. Tiya. Tawag niya sa kanyang tiya na nasa kabilang linya pa din. Yung bahay na to, ang pinuntahan ko nung makaraan. Alam kong may alam ang mga nag-send ng email kung kaano-ano ni Papa ang mga tao nandito sa bahay na to. Kaya itanong mo sa kanya. Mautoridad na sabi ni Darken, ngunit dinig niya ang malakas na buntong hininga ng kanyang tiyahin. Asensya na iho, pero hindi ko magagawa ang suggestion mo. Sagot nito. Tinitingnan pa rin ni Darken ang mga litrato. Kung ayaw mo, ako mismo magtatanong sa babaeng to na nasisigurado kung nandito sa pamamahay na to. Tinuro niya pa ang babaeng nasa larawan at binalik agad sa lagayan bago lumabas at dumaan pa sa bintana. Nanatili siyang nasa likod ng bintana at nakatayo nang marinig niyang may pumasok sa kwarto. Nang narinig ko yung lalaking yun, agad na pumasok sa isip ko si Drace. Rinig niyang sabi ng isang babae, kaya naman ay napapikit siya nang marinig ang pangalan ng ama. Paano mo naman nasasabi, ate? Tanong ng isa pa. Nanatili lang na nakikinig si Darken habang tumitingin sa kawalan. Yung mga mata niya, kahit hindi ko maklaro dahil sa salamin na suot niya, nakikita ko sa kanya si Drace. Naisip ko tuloy na suot niya yun para
Parang nagdadalawang isip pa ang babae, ngunit inunahan siya ng lalaki. Si Darken. Pagtatama nito, na ikinagulat ni Darken. Kung bakit kilala rin siya ng lalaki ay hindi niya alam. Simula nang nangyari ang aksidente, wala na akong balita sa pamilya ni Drace. Dahil maging ako ay wala na rin sa katinuan noon. Kamusta na kaya sila? Tanong ng babae at sinagot naman siya ng lalaki. Maayos sila, panigurado. Mahinang natawa si Dark dahil sa kanyang narinig. Kung alam lang kasi nito ang takbo ng buhay nila ng kanyang ina, ay hindi nito masasabing ayos lang. Napagdesisyonan na lang ng binata na bumaba doon at umuwi. Austin! Kadadating lang ni Kayzin sa opisina at si Austin na agad ang hinanap nito na nakita niya rin naman agad na nag-e-edit. Aba, magandang umaga. Salamat dahil pinababaan mo ako ng tawag kahit hindi pa ako tapos magsalita. Sarkastikong sabi niya, kaya naman ay napatingin pa sa kanila ang ibang katrabaho. Ako na nga dyan, magsimula ka na sa trabaho. Sabi niya at aktong aagawin ng mouse na hawak ni Darken. Ngunit pinigilan siya ng binata. Umupo ka na lang dyan, ako nang gagawa lahat ng to. Sabi niya at napanganga naman si Kayzin dahil puno ang mesa ng mga papers na kailangan nila. Ganyan pala ang rason mo para sa pagbawi Natatawang sabi ng dalaga habang pinapanood pa ang mabilis na pagtipa ni Darken sa keyboard ng laptop. Napanganga naman ulit si Kayzin. Hindi ko napansin na mabilis ka pala sa ganyan. Tanong ni Kayzin na tumango naman ang binata. Computer engineering ang natapos ko kaya magaling ako sa ganito. Kung ganito kabagal nitong sinambit yun, ay ganun din kabilis ang kamay niya. Walang ibang ginawa ang dalaga, kundi ay ang magpakapi-kapi lang habang nanonood. Sabi ko naman sa iyo mamumula ang kamay mo. Natatawang sabi ni Kayzin at ngumuso naman si Darken. Ayos lang, nakabawi naman ako sa iyo. Nakangiting sabi ng binata at kunyari ay nahihiya pa, kaya naman ay tumawa si Kayzin. Wala naman ako sinabing bumawi ka. Sabi nito habang dinala ang isang karton ng newspaper para ihatid sa kabilang kumpanya, ang mga edited newspaper. Pagaramdam ko kasi nagalit ka sa inasta ko kagabi. Sabi mo nga, assistant mo ako at boss kita. Hindi ko dapat ginawa yon. Explanation pa ni Darken, kaya naman ay ginuro ni Kayzin ang buhok niya. Sus, naiintindihan ko naman yon. Na inaanto ka kagabi kaya ayos lang. Nagsinaunang maglakad ang dalaga at ngingisi-ngisi namang sumunod ang binata, ngunit napahinto nang may biglang pumasok sa isip niya. Dahan-dahan pa siyang naglakad at inilagay ang earpiece sa tenga niya. Tiya, kung totoo ang konklusyon natin na ang babaeng nasa bahay na yon ay siyang tunay na ina ni Kayzin at ang ina ni Kayzin ay kilala ng papa ko, posible bang konektado rin kami ni Kayzin? Tanong ni Darken at narinig niya naman na parang malakas na binato ng kanyang tiya sa kung saan na anong bagay. Ikaw ba may gusto sa babaeng yan? Kaya ka rin ba pumasok sa kumpanya na yan dahil hindi lang para bantayan siya kundi ang romansahin siya? Napapikit si Darken sa sinabi ng tiya at nagmumura pa sana nang makita niyang huminto si Kayzin at masama siyang tiningnan. Halika na, ano ba? Ikaw ang magdadrive dahil ikaw ang may lisensya. Initsa pa nito ang susi ng sasakyan sa kanya na agad niya namang nasalo. Hindi sa ganun yun, tiya. Sagot niya sa tiya niya nang marinig niyang may bumungis-ngis. Hindi niya na lang ito pinansin at nagsimulang paandarin ang sasakyan. Tinignan niya naman si Kayzin sa rear mirror at halatang masaya ang umaga nito. Kinagabihan ay pinasok ni Darken ang apartment ni Maverick Solano. Nagawa siyang tulungan ng kanyang tiya. Nahanap niya ang apartment nito, kaya naman ay nagawa niya ring pasukin ito ng walang kahirap-hirap. Nang maramdaman niyang may pumasok ay agad siyang nagtago sa isang pader. Sinilip niya ang ginagawa ng lalaki. Hindi pa man ito binuksan ng ilaw ay napansin nito ang isang anino. Sinong nandyan? Hindi halata ang takot sa boses ni Maverick, kaya naman ay dahan-dahan na lumabas si Darken. Inusisa naman siya ng tingin ni Maverick. Palibhasa ay nakamask siya at nakasalamin pa. Sabihin mo sa akin ang nalalaman mo sa litrato na to. Ipinakita ni Darken ang hawak na litrato na nakita niya sa desk na lalaki. Pati ito ay may kopya rin, kaya naman ay alam niyang importante ang taong yun sa lalaki. Sasabihin ko kapag ipapakita mo sa akin ang mukha mo.
Napangisi si Darken sa narinig sa lalaki dahil para sa kanya ay napakadali lang ng kondisyon nito. Inalis ni Darken ang hood sa kanyang ulo at kinuha ang mask niya. Hindi na nagulat pa si Maverick at napangiti na lang dahil yun ang inaasahan niya. Ikaw nga ang lalaking kinakwento ng ate Elaine ko sa akin. Nakangiti nitong sabi, ngunit nagtiimbagang lang si Darken. Hindi niya alam ang mararamdaman. At manang-mana ka rin sa tatay mo. Tama nga si ate. Tumangutang mo pa ito habang tinitingnan ng binata na seryoso lang. Pwede mo na bang sabihin sa akin? Tanong ng binata at umupo sa sofa. Umupo rin sa harapan niya si Maverick habang nakatingin din sa kanya. Naalala ko noon ang pagiging mabuti ni Kuya Dran sa amin. Panimula ng lalaki at nakinig lang sa kanya si Darken habang inilagay pa sa mukha ang kamay para itong nakikinig lang sa kwentong pambata. Matalik na magkaibigan sina Ate Elaine, Kuya Drace, Kuya Marcus at ang nakakatanda kong kapatid, si Marvin. Pagtukoy niya sa kasalukuyang asawa ng ate niya. Patid niyang kilala na ito ni Darken, kaya naman ay pinagpatuloy niya ang kwento. Pareho silang magkakakilala sa kolehiyo dahil pareho rin silang kasali sa banda doon. Hanggang sa nakapagtapos sila ng pag-aaral, magkakaibigan pa rin naman silang apat. Nagkagustuhan si Ate Elaine at Kuya Marcus at nagbunga ang pagmamahala nila, si Elmarie. Napatingin si Darken sa lalaki ng seryoso at hindi na rin yun ipinagtaka ni Maverick. Ibig sabihin, si Kaizin ay si Elmarie? Tanong ni Darken at tumango naman si Maverick. Wala pang 2 buwan ang maaksidente sina Ate Elaine, Kuya Marcus at ang tatay mo, kasama si Elmarie. Si Ate Elaine ay naparalyze dahil naipit ang paa niya. Si Elmarie, Kuya Marcus at si Kuya Drans lang ang hindi nakaligtas. Ngunit hindi ako naniniwalang kasama si Elmarie doon. Naniniwala akong matapos ang aksidente ay kinuha ang bata. Galit ang boses ng lalaki. Napaisip naman si Darken. Paano man naman siya nahanap? Patukoy ni Darken sa bata at tipid ng umiti si Maverick. Lahat ng bahay ampunan dito sa Pilipinas ay sinuyod ko. Tinatanong ko kung may batang inilagay sa ampunan taong 2,000 at buwan ang Pebrero. Ngunit isang ampunan lang ang meron at may nag-adapt dito. Nagpapasalamat akong nandun ang record ng nag-adapt sa kanya. Kaya naman ay hinanap ko sila. Mahabang paliwanag ng lalaki kaya naman ay nagtaka si Drace. Bakit mo siya pinababantayan sa akin? Tanong niya at napabuntong hininga naman si Maverick. Dahil ngayon ay nasa peligro ang buhay ni Elmarie. Alam ko kung sino ang naglayo sa kanya at ang may kasalanan sa nangyari kina ate. Alam kong sinadyang pasabugin ang sasakyan nila noong mga oras na yon. Napatango-tango si Darken nang marinig ang sabi ni Maverick. Alam kong buhay na si Elmarie kaya alam kong binabalak niyang ipapatay siya. Kaya pakiusap Darken, bantayan mo siya. Nakikiusap na sabi nito habang nakayuko pa. Wala namang nagawa si Darken kundi ang tumango dahil isa rin yon sa balak niyang gawin, ang protektahan ng dalaga. Ninja, may nag-send ng email. Sabi ng tiya ni Darken sa kabilang linya. Kasalukuyan siyang nasa abandonadong building kung saan siya nakatira. Nakadek-4 pa siya habang pinapanood ang lugar sa screen na bibilihin niya kapag nakapag-ipon na siya. Ano raw? Walang ganang sabi niya habang umiinom ng beer can. Babasahin ko ba? Tanong ng tiya sa kabilang linya ngunit hindi na sumagot pa si Darken at naghintay lang na basahin ng tiya niya. Ninja, alam kong imposible dahil hindi mo naman ako kilala. Pero pwede ba tayo magkita? Pangako, hindi ko titingnan ang mukha mo. Nais ko lang na maramdaman ang presensya mo. Napakunot ang noo ni Darken sa narinig at napaayos ng upo. Galing kay. Naghintay si Darken ng pangalan ngunit naramdaman niyang sinadyang bitinin yun ng tiya niya. Kaya naman ay kumunot ang noo niya. Tiya naman! Humuso si Darken habang iwiniwas-siwas ang kanyang paa. Bakit gusto mong malaman? Akala ko ba hindi ka interesado sa ganito? Sandaling napaisip si Darken at biglang pumasok si Kaizin sa isip niya. Kaya naman ay sumeryoso siya. Sabihin mo na lang. Nakinig naman siya sa sinabi ng tiya sa kabilang linya. Kaya ay napangisi siya. Dumating si Kaizin sa lugar kung saan siya makikipagkita kay Ninja. Kahit pa man hindi siya sigurado kung sisiputin siya nito, ay hindi pa rin siya nawala ng pag-asa.
Nagpaganda pa siya para disenteng tingnan, ngunit hindi na siya umaasang masilayan ang mukha ni Ninja. Nang pumasok siya sa isang mall, ay marami ang tao doon, ngunit dumiretso siya sa isang sinihan. Dahil doon ay walang tao. Pinili niya talaga ang araw na yun dahil alam niyang walang sinihan at masosolo niya si Ninja. Ngunit nang pumasok siya doon ay walang katao-tao. Ibig sabihin ay wala rin si Ninja. Magandang araw. Nagulat si Kaizin nang biglang bumukas ang screen ng sinihan at nandoon pa ang pagpipili ang mga pelikula. Sabi ni Ninja ay pumili ka ng gusto mong panoorin. Nasa likuran mo lang siya. Lilingunin na sana ni Kaizin sa likuran niya nang malala niya ang sinabing nais niya lang maramdaman ang presensya nito at hindi ang makita ang muka. Hello love, goodbye. Ilang sinabi niya at agad namang nag-play yun. Hindi naman mapakali si Kaizin dahil nga sa presensya ng lalaking nasa likod niya. May naramdaman siyang tumabi sa kanya, kaya ay hindi niya napigilan na lingunin ito para lang magulat. Austin? Ano ginagawa mo dito? Komportable lang na nakaupo si Austin habang nakadekwatro pa. Itinuro ang pelikulang kakasimula lang. Nang tingnan ni Kaizin ang likuran ay wala ng tao roon. Hindi ka ba manonood? Tanong ni Darken, nakatingin pa rin sa screen. Kaya agad ay napatayo si Kaizin nang may ma-realize. Ikaw si Ninja? Gulat na tanong niya, kaya naman ay dahan-dahan siyang tiningnan nito. Sabi mo ayos lang na hindi mo ako makita ang mukha ko. Pero hindi ko mapigilang hindi ka harapin, Kaizin. Malumanay niyang sabi habang nakangiti ng bahagya. Nanatiling nakatayo naman si Kaizin doon at hindi makapaniwala. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ng dalaga. Tinapik naman ni Darken ang katabing upuan, ngunit hindi doon umupo si Kaizin. Nilagyan nito ng distansya ang pagitan nilang dalawa. Kung sasabihin ko sa iyo ng maaga, baka mas magulat ka. Tatanungin ko kung bakit pumasok ako sa kumpanya na pinagtatrabahuan at assistant mo pa ako. Nakangiti pa ring sagot ni Darken habang nilalaro ang daliri. Bakit ka nga ba pumasok sa kumpanya? Sikat ka. Malaki ang kinikita mong sweldo dahil sa pagiging night courier mo. Paniguradong at delikado ang buhay ko. Pagputol ni Darken sa sinabi ni Kaizin. Alam naman ng dalaga na delikado ang trabaho ng binata. Hindi ito ordinaryong courier lang dahil ginagawa nito ang trabaho sa hindi normal na paraan. Ang dahilan ba kung bakit ka nag-apply sa kumpanya ay dahil tumigil ka na sa trabaho mo? Iling lang ang sinagot ng lalaki at sinulya pa ng pelikula. Ano? Anong dahilan mo? May kuryosidad na tanong ng Kaizin habang pinag-aaralan pa ang mukha ng binata. Para bantayan ka. May nag-email sa akin para bantayan ka. Hindi na nagdalawang pang-isip si Darken at yun ang sinabi sa dalaga. Plano niya naman kasi talagang sabihin dito ang totoo, lalo pa at may karapatan itong malaman. Ha? Sino? Si Papa ba? Si Tio? Naku talaga, sabi ko naman kasing napatigil si Kaizin at gulat na napatingin kay Darken. Teka, ikaw ba yung lalaking sumunod sa akin at ninail cutter ang kuko ko? Bigla lang pumasok sa isip ng dalaga ang tanong na yon dahil naisip din niya ang nangyari nung nakaraan. Tumango naman si Darken na mas ikinagulat ni Kaizin. Isa lang ang ibig sabihin nun, di ba? Kinuhanan mo ko ng kuko dahil kailangan yun para sa DNA. Tumango-tango pa ang dalaga at kinukumbinsi ang sarili na ganun nga. Ang totoo, hindi ko na inisip kung para saan yun. Dahil ginagawa ko lang trabaho ko. Ngunit pinabantayan ka sa akin kaya may humihila sa akin na mas mapalapit sa'yo. Ayun, nag-apply ako bilang assistant mo. Kwento ni Darken na hindi mapigilang itago ang kanyang ngiti. Naguguluhan naman si Kaizin dahil yung DNA pa rin ang laman ng isip niya. Nagawa niya pa rin namang makinig. Nung tumawag ka, nasa isang rooftop ako nun habang binabantayan ka. Napapahiya si Darken nang sabihin yun, kaya napakunot ang noo ng dalaga. Sabi mo tulog ka na nun. Aba, nagawa niya pang mainis, kaya naman ay natawa na lang din si Darken. Nung gabi rin yun, may sasakyan na nakaparada, hindi malayo sa cafe nyo. Nang tingnan ko kung sino ang naroon, yun yung lalaki nag-email sa akin na pabantayan ka. Ayun at sinundan ko siya at may nalaman din ako na konektado sa'yo. Sabi ni Darken habang tinitingnan ng reaksyon ng dalaga. Adopted child lang ako.
Kaya nagtataka ako na kinuwanan mo ko ng kuko. Kaya napapaisip din ako kung buhay pa ba ang totoong mga magulang ko. Gusto ko silang tanungin kung bakit nila ako nagawang ilagay sa bahay ampunan. Hindi ako galit. Gusto ko lang sila makilala at marinig ang rason nila. Naging seryoso si Darken sa narinig. Alam niya kasi ang dahilan, ngunit alam niya rin wala siyang karapatang sabihin ito. Alam kong may alam ka, Austin. O Ninja. O kung ano mang pangalan mo. Napahinto si KZ nang putulin niyo ni Darken. Darken, yun ang tunay kong pangalan. Seryosong ani ng binata. Oh, sige Darken. Alam kong may alam ka pero hindi ko rin naising malaman yun galing sa'yo. Nais kong malaman ang rason galing sa mismong biological parents ko. Tumayo ang dalaga at pilit nang umiti kay Darken. Mauna na ako ah. Medyo inaantok na rin ako. Salamat sa effort mong magpakita sa akin. Na-appreciate ko talaga. Hindi na nagawa pang makapagsalita ni Darken nang talikuran na siya ng dalaga. Sa kabilang banda ay hindi naman maiwasan ni Kaizin ang nagraragasang luha habang papalabas siya ng mall. May parte sa kanya na masaya ngunit may bahid ng lungkot. Hanggang sa pag-uwi niya ay dala niya pa rin ang emosyon. Kailangan niyang malaman ng totoo. May karapatan siya dahil siya ang nawawalang anak ng ate mo. Tumungga si Darken sa hawak na wine glass habang nakatingin sa nag-iilawang mga buildings sa labas. Pumunta siya sa apartment ni Maverick para kausapin ito. Delikado para sa kanya yon, Darken. Sana maintindihan mo. Matunog nang umisi si Darken sa narinig. Ano nga ulit dahilan mo dyan? Na baka kapag nalaman ng kuya mo na nakita mo na si Elmarie, baka tuluyan na niya itong patayin? Malakas na buntong hininga ang pinakawalan ni Maverick dahil yon ang katotohanan. Alam mo bang mas madaling gawin para wala kang ipag-alala pa? Tanong ni Darken at umiling naman si Maverick. Gawing guilty ang kuya mo sa nangyaring aksidente nun. Pabatong inilagay ni Darken sa isang sofa ang recording device na inilagay niya sa opisina nung nakaraan. Ang kuya mo na mismo ang umamin sa kung sino mang kausap niya na may ginawa siya sa nangyari noon. Ngumisi si Darken habang kuryosidad ang namutawi sa kaharap na si Maverick. Kung ayaw mong maniwala, ikaw na mismo ang makinig sa bagay na yan. Turo niya pa sa recording device. Niyon naman yun ni Maverick at nakinig. Wala na akong dapat pang gawin. Bukod sa'yo, wala nang iba pang makakaalam sa mga pangyayari. Kaya wala dapat na ipag-alala. Sabi ng isang boses sa kabilang linya. Boses yon ng Kuya Marvin ni Maverick. Pero hindi ka ba nakokonsensya? Kinakasama mo ngayon ang babaeng isa sa biktima mo noon. Paano kapag nalaman niya? Nagsalubong ang kilay ni Maverick at mas nakinig pa. Hindi niya malalaman kung hindi mo sasabihin. At isa pa, bakit ako makokonsensya kung kagustuhan ko ang nangyari? Ako na mismo ang naglagay ng bomba sa ilalim ng sasakyan nila. At plinano ko yun. Kaya wala akong dapat na ipagkonsensya. At saka, matagal na yon at dapat nang ibaon sa limot. Hindi na ipinagpatuloy pa ni Maverick ang pakikinig dahil sa bigat na nararamdaman. Napasabunot pa siya ng sariling buhok habang paulit-ulit na narinig ang sariling isipan sa sinabi ng kanyang kuya. Ibigay mo sa mga pulis yan ngayon o mamaya. At iparinig mo sa kanila kung talagang iniisip mo ang ate mo, si Elmarie, si Marcus at ang tatay ko. Humina ang boses ni Darken sa huling binanggit at nagsimulang nabuo ang galit niya para kay Marvin. Hayaan mo akong puntahan ng kuya mo at kausapin sa huling pagkakataon bago siya makulong. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman ang rason kung bakit niya ginawa yun. Aalis na sana si Darken nang pigilan siya ni Maverick. Hindi siya nakatingin sa lalaki, ngunit nanatili siyang nakatayo. Please, alam kong malaki ang kasalanan ni kuya, pero huwag mo siyang saktan. Patunog ng ngisi ang pinakawalan ni Darken at hinarap ang lalaki. Nagawa niya pang tapikin ang balikat nito. Huwag kang mag-alala, kahit kailan hindi ko naisip na pumatay ng isang tao. Kaya hindi ako papatayin ng kuya mo kung yan ang iniisip mo. Kaunting saka lang sa kanya ay magiging ayos na ako. Hindi na hinintay pa ni Darken na sumagot ito at agad nang lumabas ng apartment. Sumakay sa elevator at nagmadaling nagmaneho ng motorsiklong hiniram niya kay Katana. Nang makarating siya sa mansyon ng mga Sulano, ay bumungad sa kanya ang kalalakihang nagkalat sa labas. Sino ka? Hindi pa naman nakaparking si Darken. Ang motor na iyon ay agad na bumungad na tanong sa kanya ng isang maskuladong lalaki. Ngumiti naman siya ng malaki dito.
Nandyan ba si Mr. Marvin Solano? Tanong ni Darken, ngunit tinaasan lang siya ng kilay ng lalaki. Pangalan mo ang tinatanong ko. Siga nito, kaya naman ay napangisi siya. Codename ko ang Ninja. Alam kong pamilyar ka. Sinugod agad siya ng lalaki, kaya naman ay nakailag siya. Siniko niya naman ang likod ng leeg nito, kaya mahilo-hilo pa itong lumandusay sa sahig. Nang mapansin ito ng iba pa, ay agad siyang sinugod ng mga ito. Inang yan. Napasigaw si Darken nang sikmuraan siya ng isa pa sa mga kalalakihan. Napadura naman siya at napahandusay sa sahig. Hindi namin alam na ganito kahina ang isang ninja. Mayabang na saad ng isang lalaki, kaya naman ay napangisi-ngisi si Darken. Bawas-bawasan mo ang pagiging mayabang mo. Iwinaksi ni Darken ang paa nito gamit ang kanyang paa kaya ito natumba. Una ang ulo. Alam niyang nawala na yon ng malay kaya ay tiningnan niya ang iba pa. Gusto niyo magaya sa dalawang yan? Ngunit sadyang matigas ang ulo ng mga lalaki at susuguri na sana siya nang may tubig na tumalsik sa mata niya. Nang tingnan niya kung saan nagmula yun, ay laking gulat niya. Takbo ka na sa loob, kuya. Kami nang bahala dito. Sigaw ni Katana kasama ang mga gang niya. Ginamit pa rin nila ang water gun para tirahin ang mga mata ng lalaki. Nilagyan pa naman nila iyon ng sili. Paano niyo nalamang nandito ako? Tanong niya, kaya naman ngumuso si Katana. Siyempre kay Tia. Malalaman pa rin namin kung nasan ka kahit pa hindi nakakonek sa kanya. Alam mo naman yon, bro. Hindi na sumagot pa si Darken at iika-ikang tumakbo at umakyat sa pader kung saan diretso na sa opisina ni Marvin. Nang aakyatin niya na yon ay saktong bumukas ang sliding window. Kaya doon siya pumasok para lang madatnan ang matandang prenteng nakaupo. Inaasahan ko ang pagbalik mo, iho. Nakangiting sabi nito, kaya naman ay ngumisi rin si Darken habang inilinga ang tingin sa paligid. Umaasa rin akong sa pagbalik ko ay may nakahanda ka ng paliwanag. Mahina lang, ngunit sakto lang para marinig ng matanda. Nakangiti pa rin ito kay Darken. Hindi ko alam kung anong kailangan kong ipaliwanag sa iyo, iho. Tinanggal ni Darken ang mask na suot at tiningnan ng matanda sa mga mata. Tingnan mo ko. Sino sa tingin mo ang kamukha ko? Tanong ni Darken na naghihintay ng sagot. Hindi ako sigurado. Ngunit kamukha mo ang matalik kong kaibigan na pinatay mo. Pagpapatuloy ni Darken sa sinabi nito. Nagdilim naman ang paningin niya habang nanginginig na kinuwelyuhan ang matandang nakangiti pa rin. Ganito rin katapang ang tatay mo. Hindi na nito nagawang tapusin ang sasabihin nang sundukin ni Darken ang mukha nito. Tarantado ka, matanda ka. Ang lakas ng loob mong, gago ka. Matapos mong patayin si Papa at si Marcus. Matapos mong ilagay sa bahay ampunan si Elmarie at matapos maparalyze ni Elaine. Parang wala kang ginawang kagaguhan. Puta. Nang dahil sa'yo, namatay ang papa ko. Nang dahil sa'yo, naging ganito ang buhay ko. Sinuntok niya pa ang mukha nito kaya naman ay nahulog ito sa upuan at humandusay na sa sahig habang hawak ang muka. Masakit? Ha? Masakit? Kulang pa yan sa sakit na naramdaman ni Papa at ni Marcus nang unti-unti silang kinakain ng apoy bago mawala. Kulang pa yan sa sakit na nararamdaman ni Ate Elaine dahil sa pangungulila. At kulang pa yan sa mga naranasan ni Elmarie habang nasa bahay ampunan. Hinihinga laanin ni Darken at patunog ng umisi. Kung tutusin, kaya kitang patayin dyan mismo. Turo ni Darken sa sahig kung saan nakaupo si Marvin. Kung hindi lang dahil sa pakiusap ng kapatid mo, nawalan ka na ng hininga ngayon. Mahinang sabi niya at tumango pa. Hindi na nagawa pa ni Darken na kunin ang dahilan ni Marvin at sinipa ito. Tama na! Natigil lang si Darken sa ginagawa nang may sumigaw. Nang lingunin niya ito ay si Elaine iyon habang umiiyak. Darken, iho, tama na! Sabi ulit nito, kaya naman ay tumayo si Darken. Lalo pa at may mga pulis sa likod nito at andun din si Kaizin at si Maverick. Tiningnan ni Darken si Kaizin at nakita niya ang malungkot na mga mata nito. Tapos na. Tinanguan ni Maverick si Darken, kaya naman ay napangisi si Darken habang nakatingin sa tatlong tao na nasa harapan niya. Dinadaanan na lang siya ng pulis upang dakipin si Marvin. Nakita niya pang papalapit si Elaine sa kanya, ngunit bago pa man ito makalapit, ay tumakbo na siya at tumalon sa bintana. Makalipas ang ilang buwan, ay sariwa pa rin sa isipan ni Darken ang lahat.
Kahit pasabihin niyang nais na yung ibaon sa limot, hindi niya pa rin maiwasang hindi iyon isipin. Hindi ka ba talaga babalik, iho? Ang lampa kasi nitong si Katanay. Hindi niya magawa-gawa ang pinapagawa ko. May minsang nagagawa nga. Ilang oras pa bago magawa. Reklamo ng tiya niya, kaya naman ay natawa siya ng bahagya. Hindi ko alam, tiya. Pakiramdam ko, kailangan ko ng matinong trabaho. Yung hindi ako magtatago. Malaki pa naman ang naipon ko. Nakakatamad din magtrabaho eh. Saka na. Rinig niya ang buntong hininga sa kabilang linya at ang pagtipa ng keyboard. Maliyahan, Katana, ano ba? Sabi niya nandun sa kanan eh. Kahit kailan talaga. Narinig niya pa na pinapagalitan ng kanyang tiya si Katana, kaya naman ay natawa pa siya. Napatigil lang siya sa pagtawa nang bumukas ang pinto at iniluwa noon si Kaizin na nakanguso. Kaunti na lang talaga ay maiinis na ako dito sa tirahan mo. Ang daming pasikot-sikot para mabuksan yung pintuan mo. Bakit ba kasi hindi mo nalang paggawa ng normal na pintuan yan? Inilapag ni Kaizin ang mga pinamiling groceries at bag na may lamang mga damit. Sabi ko naman sa'yo na ako nang pupunta sa'yo kung mismo ako eh. Niyakap niya ang bewang ng kasintahan, kaya naman ay nilaro nito ang buhok niya. Okay lang, gusto ko rin naman dito kahit papaano. Tahimik eh. Gusto ko sa lugar na tahimik kung saan tayong dalawa lang naroon. Biglang bumukas ang screen ng TV at bumunga doon ang mukha ng tiya. Kaya naman ay pareho silang natawa ni Kaizin. Kahit kailan talaga ay walang pinipiling lugar ang maglandian. Hindi nila yon pinansin at nagkatinginan silang dalawa. Binuksan naman ni Darken ang isang chichirya at nakuha ang isang laruang singsing doon. Alam mo ba kung anong pinakamagandang nangyari sa buhay ko? Tanong ni Darken. Umiling naman si Kaizin. Nung nakilala kita, yun ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Binigyan mo ng kulay ang madilim kong mundo. Kinuha ni Darken ang kamay ni Kaizin at isinuot doon ang laruang singsing. You will marry me. Natawa si Kaizin sa kapilyuhan ni Dark at tumango. Napakapilyo mo talaga, kaya kita mas minahal eh. Hinalikan naman ni Dark si Kaizin sa labi nito. Siguro, ang buhay ay puno ng mga problemang napakahirap lutasin. Ngunit kahit gaano kadami ang problemang kinakaharap, alam naman nating mas mananaig ang pagmamahalan. At dyan na po nagtatapos ang kwentong pinamagatang The Courier's Special Mission. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!